Actually, mga kababayan, ito nga, yung ating pag-uusapan. Bakit nga ba sinabihan ni Sarah na plastic si Isko? Plastic ang mga taga Maynila. Napagod na daw siya. Bakit nga ba? Oo, dahil po, mga kababayan, si Isko kasi ay pumayag na magkaroon ng improvement sa Maynila, lalong-lalo na ang yung proyekto nila diyan sa may sa yung Pasig Esplanade, or Esplanade ba ang pagtawag dyan? Oo, pumayag kasi si Yorme na tulungan siya ni PBBM. Ngunit mga kababayan, itong si Sara ay parang nagalit at sinabihan pa niyang plastic daw si Isko, plastic daw siya. Naku po, mga kababayan, ay gusto, alam nyo sa totoo lang, kung ikaw ay isang public servant at iniisip mo yung kapakanan ng mga constituent mo, yung nasasakupan, wag mong isali, kung halimbawa ako, isang politician or si Isko, politician, sabihin man nating ayaw niya kay Marcos, pero isahin tabi niya, yung ayaw niya kay Marcos, isipin niya yung kapakanan ng tao. Di ba? Kasi yung pagpapaganda ni Marcos dyan sa Pasig Esplanade, at yung iba pang mga proyekto para sa Maynila, ay ang taong Maynila po ang makikinabang dyan, hindi po si Isko. Di ba? Oo. Bakit nagagalit si Sarah? Ito na nga, mga kababayan, no? Mega mega love shout out po sa inyong lahat. Ito na. Bakit nga ba galit na galit si Sarah? At bakit sinabi niya, mga taga Maynila daw ay plastic? Mga plastic daw, napagod na daw siya. Plastic daw yung mga taga Maynila. Sino ba yung sinasabihan niyang plastic? Si Isko. Nako, ako nagsabi sa'yo, Sarah, baka hindi mo kayanin si Isko. Pag si Isko nambara sa'yo, talagang zero ka sa Maynila. Ito po yun mga kababayan, yung naturang issue ngayon, na kung saan ay sinabihan ni Sarah na ang mga taga-Maynila daw ay plastic. Na dahil ba? Bakit sabi niyang plastic? Ano bang kasalanan ng mga taga-Maynila sa iyo, Sarah? Kung galit ka kay Isko, si Isko ang puntiryahin mo. Huwag yung mga tao sa Maynila kay hindi ka naman nila inaano. Ikaw ngayong sumugo dun sa Maynila, nang bastos ka ng politician. Bakit? May nakita ka ba mga politician pumunta ng Davao nang bastos sa inyo? Di ba? Ito mga kababayan, pakinggan ninyo sinasabihan niya na mga taga Maynila daw, plastic. Ito po Plastic ang mga tao dito. Di ka boy na kung anong mga taga Manila. Uy, grabe ka plastic ang mga tao dito. Di ka boy na kung anong mga taga Manila. Uy, grabe ka plastic ang mga tao dito. Kita ninyo? Pagod na daw siya sa mga taga Maynila. Grabe ka plastic ang mga tao dyan, oy. Sabi niya. Kita ninyo? Ay, nako, bakit? Kung may galit ka kay Isko, wag mong idama yung mga tao sa taga Maynila. Tanga, inutil, ampas lupa, magnanakaw. Kung galit ka kay Isko, si Isko ang puntiryahin mo. Wag yung taga Maynila. Kasi yung mga taong taga Maynila, tandaan mo, kung ipagpapalit mo si Isko laban sa mga taga Maynila, hindi ka kayang ipanalo ni Isko. Ang magpapanalo sa'yo, yung mga tao dyan sa Maynila na tinatawag at sinasabihan mong plastic. Bakit, Sarah? Tanungin kita. Bakit sasabihin mo na plastic ang taga Maynila at plastic si Isko? Ako hindi ko ipagtanggol si Isko, pero Isko niyan vloggers ako noon. Ngayon, nakasupport din ako kay PBBM. Di ka boy na kung anong mga taga Manila. Uy, grabe ka plastic ang mga tao dito. Mga kababayan, ganito po yan. Kaya po sinabi ni Sarah na plastic ang taga Maynila kasi nakita niya po kasi kung paano makipag-coordinate si Isko Moreno kay PBBM. Kung paano makipagkaisa si Yorme Isko Moreno kay PBBM pagdating sa pagpapaunlad at pagpapaganda or pagpapa-improve sa kanyang constituent or sa kanyang nasasakupan, ang City of Maynila. Ngayon mga kababayan, ito po, ipapakita ko sa inyo yung isa kung bakit nagalit si Sarah dahil po dito sa balitang ito. Na kung saan mga kababayan ay
si Yorme at si PBBM ay nagsama po, no? Nagsama po sila. Ito babayan, Isko PBBM project. Ipakita ko sa inyo. Kaya pala siya'y nagalit. Oo. Dahil po pala dito. Nagpulong naman sa Malacanang sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Nilalakay naman ng dalawa ang proyekto at programang magpapabuti sa kabuhayan at infrastruktura sa Maynila. Nakita mo? Narinig mo? Ang pinag-uusapan ni Isko at ni PBBM ay ang pagpapaunlad at pagpapabuti sa mga infrastruktura or infrastructure dyan sa Maynila para ikakaunlad. Alam mo, sa totoo lang, Sara, ganyan kasi ang sakit ninyo. Sakit na talaga ng mga politician yan. Halimbawa, ako ngayon, mayor. Meron akong proyekto, pinatayo ko, mga condominiums para sa mga squatter. Alam nyo, ang susunod na gagawin nung papalit na mayor sa akin, itenga niya yon. Kakalimutan niya yon hanggang sa lulumutin na lang yung ipinatayo kong condominium na hindi pa tapos. Halimbawa, patapos na yung termino ko, hindi pa tapos yun. Hindi na nila itutuloy yan. Bakit? Kasi hindi nila proyekto yan. Proyekto ko yan. Kasi pag ipagpapatuloy nila yan, pag tumakbo ako ulit, pagka mayor, magagamit ko daw yun. Ganyan sila, mga kababayan. At pangalawa, kapag galit sila sa isang politician, lalong-lalo na sa presidente, kapag ang kanilang mga kaalyadong mga kongresista, gobernador, mayor, pumunta sa presidente at humingi ng tulong, ang sasabihin agad nila, plastic. Bakit, Sara? Kung plastic si Isko, anong matatawag mo sa mayor ng Bugo, Cebu na nagsabing maraming salamat PBBM? 'Di ba? Anong masasabi mo sa mayor ng Bugo, Cebu? Di ba DDS sila? Bakit hindi mo masabihan plastic? Porket ba nakipagtulungan sa gobyerno para ikaunlad sa kanyang nasasakupan? Sasabihan mo plastic? Samantalang ikaw na ikakaunlad ng lugar mo, hindi ka tumutulong sa presidente, puro ka paninira. Sasabihin mong plastic? Ito tignan ninyo. Mayor ng Bugo, Cebu. Ito ito. Paano to ngayon? Pinupuri niya. Kahit ganong lang, pakinig ko yung mga life, experience using government before, parang ang bilis nila, Ilaw na, along the highway, Ayan. power na, ang daming tulong. Thank you very much, Mr. President. thank you so much for responding of the earth. Man, from the bottom of our heart, we're really very grateful for your visit. We cannot do it without our volunteers. So, as they say, we win as a team. We are a team. That is why we get to do the work. Basta tayo lahat, nag-coordinate, nag-uusap, mabilis ang pagdala ng Kita mo? Basta tayong lahat mag-uusap, magko-coordinate, mabilis ang pagresponde at pagdala ng tulong pagdating sa sakuna. Siguro mga kababayan, kahit siguro lunupin yung Davao, ang laging ituturo ni Sara dyan sa mga taga Davao na mga bobo, hindi ko nila lahat. Sasabihin niya yan, huwag kayong humingi ng tulong sa presidente. Ganyan ang sasabihin niya. Nagutom na lahat-lahat. Nabahaan na lahat-lahat. Nasunugan na lahat-lahat. Alam niyo ang sasabihin ni Sara, huwag kayong humingi ng tulong, huwag niyong tanggapin yung tulong dyan. Ganyan ang sasabihin niya. Tignan ninyo, pumunta si Isko at si PBBM sa Malacanang, nag-usap para sa improvement ng Metro Manila. Alam niyo ang sabi ni Sara, plastic si Isko. Kita niyan. Alam mo sa totoo lang, Sara, tanggalin mo sa kukote at sa utak mo bilang politician, yang tinatanim mo sa utak mo na kapag hindi mo gusto ang presidente, ay idadamay mo yung mga kapwa mo politician. Kung ayaw mo tumanggap sa tulong ni Marcos, huwag mong idamay na may mga politician na naging kaibigan mo at uutusan mong huwag tanggapin, tapos pag tinanggap nila, sasabihin mong plastic. Hindi ka nakakatulong sa bayan, Sara. Nakakasira ka. Yan ang totoo. Kapag may politician, nakakilala mo, kaibigan mo, makipagtulungan sa Pangulo, sasabihin mo plastic. Anong klaseng politician ka? Yan yung nagpapatunay na isang politician na nagpupuliti-politician lang. Di ba?
Yan yung mga politician na nagtatrabaho kuno para sa ikakayaman nila. Hindi sila nagtatrabaho para sa kinabukasan at sa kabutihan ng mga nasasakupan at constituent nila. Di ba? Kita ninyo, dahil sinabihan mo ng plastic ang taga Maynila, tandaan mo, tatakbo ka pa naman presidente sa 2028, baka wala kang makukuhang boto sa Maynila. Tandaan mo, ilan lang ang butante ng Davao, hindi ka kayang ipanalo niyan. Mark my words, Sarah. Ngayon pa lang, sa mga taga Maynila na nanonood sa akin, take note, Sarah. Halos na mga subscribers ko, 100,000 taga Maynila. Tandaan mo yan. Sa 300,000 subscribers ko, 100,000 niyan taga Maynila. Metro Manila, Luzon yan. Tandaan mo sa 100,000 na nanonood sa akin, hindi nila kakalimutan yan na sinasabi mong plastic ang mga taga Maynila. Di ba? Ikaw yung plastic. Paano mo nasasabing plastic ang mga taga Maynila? Ikaw ang pumunta sa Maynila. Hindi ang mga taga Maynila ang pumunta sa iyo. Ikaw ang pumunta doon, tumungtong ka sa entablado, nanira ka ng buhay ng ibang tao at ibang politiko. Ni minsan ba may nakita kang mga politisyan na pumunta sa Davao at sinisiraan kang putang ina mo ka? Di ba? Vice Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada Kapal na mukha mo. Pinagtibay pa ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Manila City Mayor Isko Moreno ang pagtutulungan ng national at local government sa pagpapatupad ng mga proyekto sa lungsod ng Maynila. Kasunod ito na naging pagpupulong ng dalawa kahapon sa Malacanang kung saan natalakay ang mga malalaking infrastruktura. Diba? Ma'am Angelita Marcos, maraming salamat po, ma'am, sa yung super sticker. Thank you so much po, ma'am Angelita Marcos Almundia. Maraming salamat po. Kita ninyo? Dahil ba dito, Sarah? Inisip ni Isko, Sarah, wag mong itulad yung utak mo sa kay Isko. Inisip ni Isko yung kapakanan ng mga taong nasasakupan niya. Inisip ni Isko ang kinabukasan ng mga bata na nasasakupan niya. Kasi ang mga makikinabang dito ay ang mga next generation sa Maynila. Si Isko dumadaan lamang na politician yan. Di ba na pag natapos ang termino niya, maiisip ng tao, meron siyang nagawa. Maiisip ng tao na paunlad niya. Kaya nga, sa totoo lang, hindi kayang bitawan ng taga Maynila si Isko Moreno kasi nakikita nila na may resibo, may napatunayan, may nagawa, at may ebidensya. Ikaw, tatanungin kita, Sarah, bakit nga ba balang araw bibitawan ka ng Davao? Ano bang nagawa mo sa Davao? Ngayon ng vice presidente ka, wala kang ang nagawa ni isa. Bakit? Yung libro mo ba na ginawa mong proyekto sa gobyerno, nakakatulong ba yan sa mga yagit na nagugutom, walang matirhan at walang makain? Yun bang libro mo? Nakakatulong ba yan sa mga senior citizen na kailangan nila ng maintenance na gamot? Yun bang libro mo? Nakakatulong ba yan sa mga PWD na bulag, pilay, pipi, bingi? Yung libro mo? Yun bang libro mo? Kaya bang patirhan ng tao dyan na walang tirahan? Yan bang libro mo? Nakakatulong ba yan sa mga mag-aaral, lalong-lalo na sa mga single mom? Wala. Hindi. Walang kwenta. Yung libro mo, pambalot lang yan ng tinapa. Yun ang totoo. Pambara lang yan sa kanal. Nagkakakos lang na ng baha sa kalsada. Yun ang totoo. Magkaka-project ka nga lang, wala pang kwenta. Nagtatanim ka ng puno, 1 piraso lang, tapos magpapapicture ka. Sabihin mo, nagtatanim ka. Luso mo, Sarah. Kaplastikan niyang ginagawa mo. Kung tutuusin nga, dapat yung mga sekretary mo ang vice president eh. Biruin mo, tumatanggap ka ng singsahod ng presidente. Tapos ang nagtatrabaho, yung sekretary mo, hindi ka ba nahiya? Diba? Tinuringan kang vice president ng Pilipinas, tapos ang nagtatrabaho, yung mga staff mo, dapat nga yung sahod mo sa staff mo yan ibigay eh. Diba? Anong kwenta mo? Tumatanggap ka ng sahod bilang vice president tapos hindi ka nagtatrabaho. Diba? Dumating ang baha, dumating ang lindol, dumating ang sunog. Anong sabi mo? Tumulong ang office of the vice president. Hindi ka naman nag-abot ng tulong, pumunta ka lang dun. Nakipagsikan sa mga politician, sabay pumunta ka sa may patay tapos umuwi. O sinong namigay ng tulong? Yung mga staff mo. O sino ang plastic ngayon? 'Di ba?
'Di ba? Yan ang proyekto ni Isko at ni PBBM na magpapaganda sa infrastruktura ng Maynila. Yung connecting mula Maynila, Cavite at Batangas na kalsada na dating 2-3 oras, ngayon ay 40 minutes na lang. Yan yung mga proyekto nila. Bakit, Sara? Kapag ba ang isang mayor ng lungsod or lalawigan or di kaya syudad na kaibigan mo, kapag tumulong, kapag ba tumulong siya or makipag-coordinate sa presidente na ayaw mo, plastic na? Tandaan mo, Sara, naging vice president ka dahil sa boto ng tao. Kaya dapat ang gagawin mo, magsuklian mo yung binoto ng taong bayan sa'yo at yung pinapasahod ng taong bayan sa'yo. Di ba? Hindi yung porkit galit ka kay Marcos, hindi mo natanggapin yung proyekto. Ikaw wag mong tanggapin kasi galit ka, pero yung mga tao nangangailangan ng tulong yan, putang ina ka. Di ba? Yan yung totoo. Wag mong pairalin yung galit mo kay Marcos. Isipin mo yung tao, yung constituent mo nangangailangan ng tulong yan. Akala mo naman kaunlad-unlad ng Davao. Diyos ko. Kung tutuusin nga ang Davao, singtulad lang ng Santa Mesa yan. Diba? Yan ang totoo. Akala niyo maganda ang Davao. Utangin na nung kinaganda sa Davao, parang Santa Mesa lang yan. Parang pumunta ka lang ng rekto. Parang Abinida lang yan. Parang Ligarda, Santa Mesa. Diyos ko. Maunlad nga ang Davao, puro naman kurap. Diba? Dahil lang dito, sa pakipag-coordinate ni Isko kay PBBM, at dahil magkaibigan kay ni Isko, nakaharap mo siya, nakausap mo siya, sabihin mo na agad plastic. Tandaan mo, tatakbo kang presidente sa 2028, baka wala kang makukuhang boto sa Maynila. Di ba? Baka wala kang makuhang boto sa Maynila. At huwag kang magalit na minumura kita. Ikaw nga, nagmura ka kay PBBM, nagalit ba kami sa'yo? Bakit? Kayo lang may karapatan magmura? Expression ko to. Freedom of speech ito. O kayo, pag kayo ang sinita, sasabihin nyo, freedom of expression, freedom of speech. Pag kami, bawal na. Magagalit kayo. Kapal ang pagmumukha ninyo. Ikaw nga, minura mo yung presidente, first lady at house speaker. May nangyari ba sa'yo? Tapos pag kami magmura si putang ina ka, magagalit ka. Luso mo. Magtrabaho ka para hindi ka mapuna ng tao. Tandaan mo, Sara, walang taong magagalit sa'yo kung hindi ka gumawa ng ikakagalit namin. Yan yung totoo. Tulad ng North at South Harbor Bridge, retrofitting ng Lambingan Bridge at ang North-South Commuter Railway. Tinalaki rin ang proyekto ng MWSS sa Pandakan na layong palakasin ang supply ng tubig sa lugar. Isa din yan sa kakailanganin ni Isko doon. Kung papairalin ni Isko yung pagiging pagkakaibigan ninyo at hindi si Isko makikipag-coordinate kay PBBM kasi galit ka kay PBBM, paano na ang kanyang mga constituent? Paano na ang taga-Pandakan na kailangan ng tubig, laging putol dyan, laging nasusunugan? Paano na yung mga nagbabiyahe dyan, laging traffic dyan, lalong-lalo na sa Pandakan? Papunta ng tawag dito, Villamor Air Base, diyan sa likod ng Nagtahan. Napaka-traffic dyan. Kaya kailangan ni Isko ng improvement sa lugar na yan. Bakit? Papairali ni Isko dahil magkaibigan kayo, hindi siya pwedeng tumulong, hindi siya pwedeng makipag-coordinate. Huwag mong idamay yung tao ng Maynila. Kung galit ka kay Isko, doon ka kay Isko. Puntahan mo, yaw-yawan mo sa harapan niya. Puntahan mo sa opisina niya. Hindi yung idamay mo yung mga taga-Maynila. Di ba? Kung plastic ang mga taga-Maynila, bakit kayo? Hindi ba kayo Tupperware? Di ba? Akala mo naman, napakagaling mo, wala kang ang kwenta. Di ba? Napakasinungaling mo nga Paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa ilalim ng Greater Metro Manila Waterways Cleaning and Clearing Operations at ang bayanihan sa Estero Program. Bukod dito, Yan, Sara, tanungin kita, nagbabara yung mga kanal, ang dumi ng Maynila, ang baho ng mga estero. Yan, palalagpasin ni Isko na hindi siya hihingi ng tulong kay PBBM. Kasi bakit? Magkaibigan kayo. Natatakot si Isko na tawagin mong plastic? Dahil ba dyan? Yung traffic hindi na solusyonan? Kasi bakit? Magkaibigan kayo? Kasi galit ka kay PBBM, hindi siya pwedeng lumapit kay PBBM? Yung mga basura na nagharang sa mga kanal, sa mga estero, hindi na pwedeng humingi ng tulong si Isko dyan? Kasi bakit? Galit ka kay PBBM? Diyos mio Marimar, nagpolitisyan ka pa kung ayaw mo pala magserbisyo sa tao at susundin mo yung sarili mong pang-interes.
Hindi mo ba naintindihan sa bagay? Didiis ka nga. Pag didiis nga, bobo, di ba? Oh. Hindi mo ba naintindihan kung ano yung ibig sabihin ng politician? Public servant. Ibig sabihin ng public servant, utusan ng publiko. Nagtrabaho, nagserbisyo sa publiko. Boss mo ang tao, hindi ikaw ang boss. Tandaan mo yan. Di ba? Huwag mong itulad si Isko sa'yo. Si Isko kasi wala siyang pakialam sa mga kaaway niya sa politika. Ang iniisip niya, yung constituent niya, yung kaunlaran, yung improvement, at kung paano niya masolusyonan yung problema ng Maynila. Kasi bata pa si Isko, alam niya kung ano ang hirap ng Maynila, alam niya kung gaano kahirap bilang isang Manilenyo. Palibhasa kasi hindi mo nararanasan kumain ng pagpag. Hindi mo naranasan matulog sa karton. Kasi di ba pinalaki kayo ng tatay ninyong spoiled? No, yun ang totoo. Bakit, Sara, naranasan mo ba kumain ng pagpag? Naranasan mong maligo sa hanggang dibdib amba? Hindi. Hindi yun naranasan yan. Kasi pinalaki kayo ng magulang ninyong spoiled. Kaya nga, tignan mo ngayon. Walang batas sa inyo, di ba? Kayo ang batas kasi spoiled ka, bratinilya ka. Yan ang totoo. Kaya si Isko, binoto ng tao, sinukli niya, binalik niya sa tao, nigay ako sa kanya. Ikaw, binuto nga ng taong bayan, putang ina ka, hindi ka naman nagtatrabaho. Bakit? May naisukli ka na ba sa taong bayan? Puro ka lang puna kay PBBM, puro ka lang paninira. Di ba? Kada na lang balita, kada may kamera, kada may nagbibideo, lahat ng sinasabi mo, si Marcos, si BBM, bangag, adik, walang ginagawa. Hindi nagagawa yan at all. I swear to the flag, tang ina nyo, budulin nyo pa yung taong bayan. Di ba? Ang pinag-uusapan dyan, yung paano paunlarin, paano solusyonan, yung matagal nang hinahanap ng Maynila, yung matagal na nilang iniinda. Ako nakatira din ako sa Maynila ng almost 14 years. Alam nyo ba ang number 1 na problema sa Maynila? Traffic. Pangalawa, baha. Pangatlo, basura. Pangapat, yung nakawan, yung krimen. Kita mo yan? Alam ko sa Davao, meron din yan. Kaso lang, binulag ninyo yung media nakatira ako ng Maynila for almost 15 years. Alam ko yan pag nagbaha dyan. Basura, baha, traffic, krimen, gutom. Pulubi, squatter. Alam ko yan. Naging vlogger din ako ng Maynila. Kaya alam ko yung sitwasyon. Alam ko kung gaano kahirap ng mga tao dyan. Ilang mga taga Maynila at Manilenyo ang nasasalamuha ko. Proud na proud ako na isa ako sa Manilenyo for almost 15 years. Di ba? Kung tutuusin, sa totoo lang, yung Davao, kinakahiya ko. Taga Davao del Norte ako. Pero yung Davao City, kinahihiya ko yan. Di ba? Diyos ko po, alam namin, ang tagal ko sa Maynila. For almost 15 years ako sa Maynila. Alam ko yan. 19 anyos pa lang ako, nasa Maynila na ako. Nag-edad na lang ako ng ganito. Alam ko yan. Diba? Tapos sasabihin mo, plastic ang mga taga Maynila. Huwag mong sabihin plastic, Sara. Naging Manilenyo din to. Nakikipag-away ako sa mga chairman sa Maynila noong pandemic. Na mas inuna nila yung kanilang pamilya kaysa sa mga taong nagugutom na katulad nila. Nakipagbardagulan ako dyan sa Maynila. Sa mga baboy at hayop na politician tulad mo. Di ba? Yan ang totoo. Kaya wag mong ganyanin yung tao. Porkit ba sumalungat sa'yo, plastic na? Bakit? Kung meron mang plastic dito, ikaw yung una. Ano mang ginawa mo kay PBBM? May pa I love you ka pa, forever. Ang ina mo, ikaw yung unang plastic. May pasabi-sabi ka pa, Uniteam. Anong ginawa mo sa Uniteam? Sinira mo, tiwala ng tao. Ikaw yung totoong plastic. Kung meron mang unang plastic, Sara, ikaw yun. Yeah? Bakit? Ano bang ginawa ni PBBM sa'yo na ikinagalit mo? Magbigay ka ng isa. Ano ang ginawa ni PBBM sa'yo? Ba't ka nagalit? Wala. Pero ikaw, marami kang ginawa kay PBBM. Ni minsan nakarinig ka kay PBBM na minura ka. Ni minsan nakarinig ka kay PBBM na siniraan ka. Ni minsan nakarinig ka kay PBBM na binantaan ka. Wala. Bagkus ikaw yung nagbanta. Yeah?
Magpi-feeling victim ka, pagkatapos mong bumira, pagkatapos mong magbanta, pagkatapos mong manira, ikaw na yung biktima. Huwag mong bulagin ang tao, Sara. Hindi lahat ng Pilipino DDS tulad nyo. Di ba? Yun ang totoo. Hindi lahat ng tao DDS. Kayo lang ang mga DDS na naniniwala kay makalaya pa si Digong. Saan kayo nakakita? 30,000 ang pinatay, makalaya pa, putang ina, patayin mo asawa mo kung makalaya ka bukas. Di ba? Yan ang mahirap sa inyo. Binubulag kayo sa katangahan. Pinangalaki, pinanganak kayong bobo, mamamatay kayong bobo. Di ba? Yan yung mga definition ng DDS. Dahil dito, pakipag-cooperate ni Isko kay PBBM, sasabihin mo, plastic ang mga Manilenyo. Kay Isko mo sabihin yan, huwag sa Manilenyo. Kasi ako, isa din akong Manilenyo. Di ba? Naging residente din po ako ng Maynila for almost 15 years. May ID ako sa Maynila, may address ako sa Maynila, may bahay ako sa Maynila. Di ba? Kaya huwag mo sabihin na tanga ang Manilenyo. Tanga ang tingin mo sa amin kasi hindi ka namin ibuboto. Yun ang totoo. Yeah. Kung tanga ang Manilenyo, mas tanga ang taga Davao. For almost 30 years kayo diyang namuno. Naglingkod ba talaga? Pero yung baha, hindi nyo masolusyonan. Kaliit-liit ng Davao City. Yung baha, hindi nyo masolusyonan. Tapos sasabihin mo, yung Maynila, plastic. Kung plastic ang mga taga Maynila, Sara, yung baha sa Maynila, nasusolusyonan nung si Isko ang umupo. Pero ikaw, naging vice president ka na lang, naging mayor ka ng ilang years. Yung baha sa Davao, nasolusyonan nyo? Wala. Nagpapalit-palit na lang kayo magkakapatid pagiging mayor. Mayor na si Pulong dyan. Naging mayor ka na, naging mayor na si Baste. Nasolusyonan nyo ang baha sa Davao? Hindi. Naging mayor na ang tatay mo. Lahat kayo, 5 kayo dyan. Nanungkulan dyan sa Davao. Ewan ko kung nanungkulan kayo for the Davaoan news or nanungkulan kayo for the money. Yeah? Tandaan nyo yan. Tapos sasabihin mo, plastic. Diyos ko. Ang plastic, kapag binabaha, hanggang dibdib ang tubig. Yeah? Yun ang totoo. Tapos sasabihin mo, plastic ang Maynila. Wala nang plastic sa Maynila. Pag nagbaha sa Maynila, ang linis ng tubig. Sa Davao, pag nagbaha, nako, leptospirosis ang sakit. Yun ang totoo. Diba? Kasama rin sa kanilang adyenda ang pagtulong sa mga pamilyang nasa lansangan para maisama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o for... Kita mo? Isa din yan sa mga panukala ni PBBM at ni Isko na yung mga pulubi, yung mga natutulog sa lansangan ay tulungan at bigyan ng tirahan. Bakit sa Davao walang ganyan? Napakadaming ang baliw sa Davao. Putang inang yan. Yeah? Ayun kita mo, taga Maynila, papayag kayo, tawagin tayong plastic. Taga Maynila din ako, tandaan nyo. Yeah. 14 years ako nakatira sa Maynila. Mahigit 15, 14 years and 3 months. Diba? Diyos ko, lagi niyong ipigkalandakan, maraming nag-i-invest sa Davao, pero yung dumi-dumi naman. Diyos ko po. Peace at ang pagpapalakas ng mga kampanya para sa National ID at National Immunization Program. National ID at National Immunization Program. Tanong ko lang, mga taga Davao City, may National ID na ba kayo? O hindi papel-papel ang hawak ninyo? O ako, may National ID na ako because of Manila. Mayor Isko Moreno. Bakit sa Davao? Kompleto kayo? May National ID kayo? May 911 nga kayo. Nung nasunugan kayo, wala namang effect. Asan yung pinagyayabang ninyong 911? 3 lang ang merong 911 sa buong mundo. Amerika, Canada at Davao. Bakit nung nasunugan kayo dyan? Asaan yung 911 ninyo nakatulong? Yung nalindulan kayo, asaan yung 911 ninyo nakatulong? Wala. Pag mayabang nyo pa yan, ginawa lang nyo lang front yan para sabihin magaling kayo. Tain ninyo. Ipresenta rin ni Mayor Isko sa Pangulo ang ilang proyekto sa ilalim ng 10-year development plan ng Maynila, kabilang ang restoration ng ilang makasaysayang lugar sa lungsod. Kasama rin dito ang pagpapatayo ng Binondominium 2 at 3, 4 na vertical housing towers sa Bureau Binondominium 2 at 3. 1, 2, 3 na yan. Bakit sa Davao may ganyan? May binondominium kayo? May mga kondominium kayo para sa mga squatter? Wala! Ma'am Bitchay Channel, maraming salamat po. Saan ka nakakita sa Davao? May mga kondominium kayo para sa mga squatter? Wala. Meron ako nakita. Nasunog yung squatter nung nakaraan lang. Diba? Kita ninyo?
Ganyan ba? Ganyan ba ang sinasabi mo na si Isko plastic? Huwag kami, Sara. Kung meron mang totoong plastic dito, ikaw yun. Anong ginawa mo kay Marcos? Nakipagkaisa ka noong 2022 election? 'Di ba? Ano ang kwento ninyo? Binaliktad ninyo ang kwento, pabalik-balik ang magkapatid doon na si Aimee at si BBM sa inyo. Bakit sila pabalik-balik? Kasi patakbuhin kang presidente. Pero anong sabi mo? Ang pagtakbo ng presidente, hindi yan pinag-iisipan ng isang araw, isang buwan, isang taon. Ilang libong beses yan pag-iisipan kasi mahirap magmaneho ng eroplano nang hindi ka piloto at ang pasahero mo ay ang Pilipino. Yun ang sagot mo. Tapos ngayon sasabihin mo sa media, binabalik-balikan ka doon, kinukulit ka. Kinukulit ka para patakbuhin kang presidente at buti na lang, hindi ka tumakbo. Kasi kung ikaw yung tumakbo, nagkandaletse-letse tayo ngayon. Di ba? Matutulad tayo sa ginawa ng tatay mo. Buti na lang, hindi ka nagpresidente. Kasi kung ikaw presidente, pagsisihan ng Pilipino yan. Ba? Eto ba? Yung dahilan ng bakit mo tinatawag na plastic ang mga taga-Maynila? Plant Industry Compound at ang pagpapatuloy ng Land for the Landless Program. Layunin ng mga proyektong ito na mapaluwag ang trapiko, mapabuti ang daloy ng tubig at matugunan ang pangangailangan sa pabahay ng mga taga-Maynila. Kita nyo? Yan ang gusto ni Isko. Tapos sasabihin mo, plastic. Napagod ka si plastic ang mga taga-Maynila. Hindi mo may tanggihan, Sara. Bakit? Ikaw mismo. May media nakaabang sa'yo. May media nakatingin at nakatutok sa'yo na kamera. Sinasabihan mo na plastic ang mga taga-Maynila. Diba? Nag-lunch na po ba kayo? Sasabihin mo, plastic mga taga-Maynila. Sino bang pumunta sa Maynila? Sino ba ang pumunta doon at nanira? Diba? Hindi ka po nakuha ng mga taga-Manila. Uy, grabe ka, plastic ang mga tao dito. Kita nyo? Hindi ka po nakuha ng mga taga-Manila. Uy, grabe ka, plastic ang mga tao dito. Grabe ka plastic ang mga tao. Di wag kang lumanding ng Maynila. Wag kang magpakita sa Maynila. Nako, baka makasalubong ka ng plastic, bigla ka hampasin. Diba? Wag kang pumunta ng Maynila. Plastic pala ang mga taga-Maynila. Nako, wag ka talaga maggala-gala sa Maynila, Sara. Sinabi ko sa iyo. Pag nagalit sa iyo ang mga taga-Maynila, mga Manilenyo, nako, baka bigla kang plastikin. Tandaan mo yan. Plastic pala ang mga taga-Maynila. Palibhasa kasi ayaw ng mga taga-Maynila sa iyo. 'Di ba? Palibhasa kasi ayaw ng taga-Maynila sa iyo. Tandaan mo, Sara, ang Davao malaki lang ang lupa diyan, pero ang butante konti lang. Pag lupa ang ating babasihan, according sa sukat ng lupa, ang Manila or City of Manila, 3 beses ang laki ng Davao. Davao Region. Pero yung Davao City, maliit ka lang, para ka lang Santa Mesa. Ang Davao Region, 3 laki sa Metro Manila. Yan ang totoo. Pero ang sukat ng butante, putang ina, hindi nangangalahati. Kaya tandaan mo yan, pagdating ng 2028, sabihin mo plastic ang mga taga-Maynila. Tandaan mo, Sara, ang mga taga-Maynila hindi nakakalimot. Baka mabigla ka mangangampanya sa Maynila at sinasabi mong plastic ang mga taga-Maynila. Diba? Baka bigla kang sigawan. Baka ipersona ng grata ka sa Maynila ni Isko, magulat ka. Diba? Baka pag mananawagan kami, mga taga-Maynila na ipersona ng grata ka, mahilo ka. Diba? Sasabihan mong plastic ang mga taga-Maynila. Bakit? Ikaw ang pumunta ng Maynila, hindi ang taga-Maynila ang pumunta sa'yo. Diba? Huwag naman sana, dumating ang pagkakataon na persona ng grata ka sa Maynila. Ngayon ka palang nakakakita, Vice President, persona ng grata. Sa Maynila. Tandaan mo, Sara. Nirespeto ka ng Manilenyo. Binaboy mo yung kapwa namin Manilenyo. Sinigaw-sigawan mo sa entablado. Sinira mo yung pangalan. Tandaan mo, Sara, kahit magkaaway man sa politiko ang mga taga-Maynila, pero pagdating sa labanan, nagtutulungan yan. Makita mo ngayon, nag-aaway-away yan. Darating ang araw, magtutulungan yan. Sana makarating ito kay Yorme Isko Moreno. Alam ko nanonood si Yorme sa akin. Yorme, sana ipersona ng grata nyo yan. Diba?
Persona non grata nyo yan, plastic daw ang taga Maynila. Plastic ka daw, Yorme Isko Moreno. Kasi daw nakipag-coordinate ka at nakipagkaisa ka kay PBBM para sa ikakaunlad ng Manilenyo. Plastic ka daw. Alam ko, Yorme, nanonood ka sa akin. Ilang beses ka nanood sa akin, ilang beses ka nag-comment dito sa live ko. Sana makarating ito sa'yo. Yeah? Ako'y nananawagan. I am a Manilenyo for almost 14 years. At hindi ko yan hahayaang ganyan. Pinagtanggol kita noon. Tinulungan kita noon. Pinagpaguran kita noon. Bilang supporter mo, hindi ako papayag na ganyan lang. Yeah? Mali ba ang makipagkaisa sa presidente para sa ikakaunlad ng kanyang lalawigan, kanyang syudad at kanyang nasasakupan? Kung galit kayo kay Marcos kayo magalit, huwag niyong idamay ang taong Maynila. Yeah? Yun lang ang aking reaksyon kay Lustay. Yeah? Sunod, ito mga kababayan. Ito pa ang isang pangyayari, mga kababayan. Ano ba ito? Ito si Chavit. Ako, mga kababayan, nagkatotoo nga.